Tinanggap na ni Kamala Harris ang pagkatalo sa eleksyon sa pagkapangulo sa Amerika laban kay Donald Trump. Sa napipintong panibagong Trump administration, pinangangambahan ng Filipino-American leaders ang posibleng panggigipit sa mga migrante. May balitang A to Z si Paul Henson. Bigo sa eleksyon ngunit tuloy ang laban para sa kalayaan, karapatan ng kababaihan at kontra sa gun violence. Ito ang mensahe ni Vice President Kamala Harris sa kanyang mga taga-suporta. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Ayon kay Harris, kinongratulate na niya si President-elect Donald Trump sa tawag sa telepono at tiniyak ang mapayapang pagpapalit ng kapangyarihan sa Enero sa pagtatapos ng termino ni President Joe Biden. Pero ito ang kanyang ipinabatid. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. Sa pag-upo ni Trump sa panibagong termino, pinangangambahan ng ilang sektor ang posibleng panggigipit sa mga immigrants na minsan nang tinawag ni Trump na mga hayop at kriminal noong kampanya, bagay na nakakaalarma para sa leaders ng Filipino-American community. Gaano ka imminent at threatening itong mga ganitong salita? Ang pinaka-nakakatakot, I will do mass deportation on day one. It will be the biggest, it will be have millions of people will be deporting. So yun yung nakakatakot. So may mga workplace raid, mandiyan ka sinusundan ka na nila, pwede silang magtanong ng kung anong status mo, yun yung mga nakakatakot. Ang Bayanihan Equity Center sa San Francisco, California ay isang non-governmental organization na tumutulong upang protektahan ang karapatan ng mga marginalized sa Phil-Am community. Ayon sa Executive Director na si Luisa Antonio, lalong magiging kritikal ang kanilang trabaho sa panibagong Trump administration. Ang rino-roll out niyang policy from Washington, D.C. ay masyado namang madedehado yung mga imigrante. Of course, we will have to focus on safety net. Katulad na naman yun yung dati, lagi tayong gumagawa ng mga know your rights. Alamin ninyo ang inyong mga karapatan. Hindi dahil sa kayo ay undocumented, wala na kayong karapatan dito sa Amerika. Tinatayang may mahigit 4 na milyong Pilipino sa Amerika at tinatayang mahigit 300,000 sa kanila ay undocumented o walang legal na papeles. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson.